po at maligayang buwan ng katutubong gamutang Pilipino Sa at Francisco yan. maraming salamat, no? Actually ngayon nasa Taguig po tayo, no? Nasa Taguig dahil kasi meron tayong classes at ang estudyante natin ay Japanese at actually overwhelmed ako, no? Dahil kasi sobrang dami pala ninyo. According sa aking listahan ay meron tayong 40 guests. 40 guests. At anim sa inyo, talagang sinegregate ko na kayo, no? Um, Sige, dahil kasi yung anim ay taga San Jose del Monte, Bulacan, by December, gusto ko kayo makita ng harapan. So, tapusin lang natin. Dahil kasi every week, no? Every week for 5 Saturdays ng November. Every Saturday. Yeah, every Saturday. Actually, ano to, magiging credit unit ko ito. So, ibig sabihin, ito ay masasama sa mga credentials niyo kung magpapatuloy kayo sa pag-aaral ng ulat binabay. Pero, for the meantime, nag-aayos pa rin tayo, no? So, meron pa tayong 10 minutes, hintayin pa natin yung iba na makarating. Kasi hindi lang kayo ang nandito, meron din taga, other parts of Luzon, sa Quezon City, meron tayo, no? Nung kumilistahan na ako eh. At meron pa tayo, di ba, na taga ibang bansa. I don't know if this will come here, no? Kaya, teka lang, paalala, naka-record tayo, no? Dahil kasi mapapanood rin to sa ating YouTube channel very soon, no? Pinaplano ko sanang i-live to, pero wag muna, no? Ayan, maraming salamat sa inyong paghintay, ha? May ilang minuto pa, no? May 5 minutes. Thank you very much. Birima, Mirabel, Gerson, Marisa, Service, Joseph, Rosaline, at sino pa ba? So, anim pa lang pala tayo na dito, no? So, merong katanungan? Meron ba nagtatanong? May-raise na hand? Okay. So, meron pa tayong 5 minutes upang hintayin pa yung iba natin makakasama sa ating free webinar tayo, no? So far, meron tayong 6 na taga sa Del Monte, Bulacan. Meron naman tayong 16 na participant na inakasama sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Meron taga Dasmariñas, Cavite, Madeo, Cavite, sa may Bacoor, sa Caloocan. Meron din tayo sa Quezon City, Olongapo, San Pablo City, Laguna, Magalingong City, meron din taga Davao, Quezon, Quezon Martires, Cavite, Santa taga Batangas, taga Pasig, at Camarines Sur. Ngayon din, may inaasahan din tayo, dami niyo pala United States, meron taga California, yan may mga taga California, may taga Florida, may taga Arizona, may taga Canada, British Columbia, at yun nga, no? At meron din tayong isang taga Japan. So, maligayang buwan ng katutubong wika, katutubong gamutang Pilipino, no? I think Celia Goret Nancy, I believe you're from Sabia is from California. So thank you very much for coming. So I may, in 3 minutes, we are going to start our meeting already. No? So as a procedure, I just want to let everyone know that the webinar is recorded. No, it will be recorded. And then, as much as possible, we are going to try to speak in Tagalog and English for the sake of our foreign participants. Okay, Wilna, ano yung inaasahan mong matututunan sa araw ngayon? Ano to? Ang inaasahan ko po ngayon yung ibang klaseng hilot po. Hindi po yung massage na ano. Maraming salamat, no? Maraming salamat. Sino pang nais magbahagi? And I want to acknowledge the presence of Ms. Babel Fajardo and LJ Fajardo. We have also Vince Joseph. Yes. Yeah, Sir LJ,
Good afternoon po. Yeah. Okay, can you share your expectations of what you are going to learn from us right now? Yes, as sa ano po, title suggests po. So at least yung basic foundation po, kung ano yung basic foundation ng hilot, yung definition. Of course, kailangan natin ma-define yung hilot para po klaro po sa atin lahat kung ano yung pinanggagalingan po ng hilot. Ayun, maraming salamat at na-excite na nga po akong ibahagi sa inyo kung ano po ba yung ating itinuturo dito sa Hilot Academy of Binabaylan. So simulan na natin ang ating pagtatalakay, no? Pero sa iba pang mga kasamahan, meron na tayong 14 Kat Anatalaylay ng Canada ay nandito na rin. Annalisa Bolsena, Buddy Liz, Babos Fajardo, Gerson Junior Tersol, Josephine Nguyen, LJ Fajardo, Roselyn, Sebia Gore Clancy, Tachna Simpson, Dios Garcia, Wilna Mirabel, at marami pang ibang susunod, no? So, ito po, simulan ko na ang pagpapresent ng ating slide, no? So ngayon, ang buong buwan ng November, the whole month of November is known to be the month of traditional and alternative healthcare. By the power of the Presidential Proclamation number 698 that has been declared by former President Gloria Macapagal Arroyo last August 19, 2004. Ginawa ito in order to strengthen the Republic Act 8423, which is the Philippine Traditional Alternative Medicine Act of 1997. And as part of following or observing to this law, we launched here in Hilot Academy that the whole month of November, we are going to conduct a free webinar that will talk about Hilot, no? So ano ba yung mga paksa na ating pag-uusapan, no? So today, November 2, we are going to define or learn the definition of Hilot, history, principles, and philosophies of Hilot. Next week, on November 9, we are going to know the Hilot concept of life, health, illness, and wellness. It is important kasi that we have a foundational background on the knowledge of what is life is. Probably you know that we are all alive, no? Kasi ang Hilot, we want to maintain the life within the body. So kailangan malaman natin ang definition nito, no? Pati yung kalusugan, yung karamdaman, at kaginhawaan. By November 16, we are going to discuss about the faculties and aspects of man. So dito himay-himayin na natin ang aspeto ng tao, ano ba ang bumubuo ng tao, at paano ba maging tao, no? Then November 23, pag-aaralan natin ay ang traditional Filipino healthcare, delivery system, at mga hilot treatment methodologies. Kasi kadalasan ngayon, iniisip ng mga tao pag sinabing hilot, masahe lang to. So masahe nga lang ba? So sa mga susunod na araw, pag-aalamin natin ano nga ba talaga ang hilot. Ano ba ang bumubo sa kabuuan ng hilot, no? And November 30, ito ay patungkol sa batas, laws, policies, standards, and regulation in the practice of hilot, at yung code of ethics na dapat kakitaan sa isang manghihilot. So susunod na slide naman natin, no? Dito natin ang binigyan ng pagpapakahulugan kung ano ang hilot, no? Nababasa niyo ba kung ano yung hilot? According to our presentation. Nababasa naman, no? So, ituloy natin. Okay, Yolanda, pumasok na. Pedregal, to May 16. So, welcome po sa inyo. So, simulan natin, no? So, ang hilot, ito ay katutubong kinaugalian ng pangangalaga ng kalusugan sa pagpapanatili ng buhay sa katawan ng tao. So, it is our traditional indigenous healthcare in terms of maintaining the life inside the body of the human person, of human being. Ang hilot ay gumagamit ng mga natural na pamamaraan ng pagsusuri sa sanhi ng karamdaman at paglalapat ng lunas gamit ang halaman, init, liwanag, orasyon at tubig, no? Ang mga pamamaraan ng gamutan ng hilot ay makakatulong upang makaiwas o prevention sa mga karamdamang pisikal, emosyonal, mental na nakatutulong upang mapagpayabong ang sigla
at makamit ang kaginhawaan sa buhay. So ito yung mga kahulugan ng hilot. So ang hilot ay hindi lamang sa pagbibigay ng lunas. So dapat bago tayo makapagbigay ng lunas, ay kailangan muna nating matutunan at makilala o malaman anong uri o sanhi ng karamdaman. So kaya ang hilot ay mayroong sariling diagnostic method, no? Then after that, ay pag nakita na natin yung karamdaman, ay tsaka natin bibigyan ng lunas. So yung pagbibigay ng lunas ng karamdaman ay hindi lang basta masahe, no? Maraming pamamaraan na ating pag-uusapan later on. So dito, ano ba yung mga katangian dapat nating makita sa isang manghihilot, no? So ginawan ko siya ng acronym at ito ay nakalahad sa English. So as a manghihilot should provide hope. Mahalaga siya, no? As manghihilot, binibigyan natin ng pag-asa ang mga taong may karamdaman na sila ay gagaling. So as manghihilot, we give them hope, we provide them hope that their illnesses will be cured or will be relieved, no? Second is letter I. As manghihilot, we give inspiration. Inspiration, yes, we inspire them, but another thing of being an inspirer is we give them instruction. So parang tayo as manghihilot ay tagapagturo din. So how can we teach them, di ba? We teach them what to do and how to prevent the illnesses. So hindi lang tayo naghihilot-hilot. Tinuturuan natin, dapat ganito ang pagkain ninyo, binibigyan natin siya ng suggestion, at kung sakaling mayroong mga, binibigyan natin sila ng basic knowledge on how to live a healthy life. And letter L, it says that we give love. Our work of hilot should be driven with love. And I think lahat sana ng healthcare provider, no? And this is what I believe, na ang healthcare provider ay dapat ang nagmamotivate sa kanila ay yung love. Kasi kung pera lang, no? Wala tayong pakialam. Magiging bara-bara yung ating gawa, no? So most likely, dahil dito, hindi na natin nagagawa yung ethical, no? O yung makatao or yung morality. Dahil kung pera lang pag-iiralin, kahit ano, gagawin mo. Hindi na love yun. So letter O, optimism. So paano yung optimism? Pagiging positive thinking na madalas kasi, no, pag ang tao may pasyente, lalo ng stroke patient, ito yung lagi kong na-receive sa mga stroke patient na ginagamot natin, is parang gusto na nilang mamatay kasi nga parang nagiging pabigat na sila sa buhay. Pero kung tutulungan natin ang pasyente natin na magkaroon ng mindset, kung sakaling gumaling tayo at gagaling tayo for sure, ito yung mangyayari. So hayaan nyo nilang bang masayang ang opportunity na nakikita nyo in the future kung sila ay gagaling. And lastly is trust, no? Trust. Kailangan tayo ay maging katiwa-tiwala. At ika nga, no, parang sa totoo, isang style ng panghihilot natin, yung mga magulang natin, no, pumupunta lang sila sa manghihilot, nakakilala nila. So usually, nung bata ako, ang mga manghihilot na pinupuntahan ng nanay ko is parang part ng family. Nagiging part din ng pamilya. At ang katotohanan, kung talagang hukay natin ang kasaysayan ng panghihilot, ang unang manghihilot natin ay ating mga magulang, eh. Diba? Siya yung nanggagamot kung tayo ay may sakit. Pero dahil naging busy na sila, so trusted one. And usually, parang naramdaman ko nung bata ako, na parang bahagi na ng pamilya namin yung mga manghihilot. Kasi pag konting karamdaman, takbo kami sa manghihilot, di ba? Bibigyan tayo ng halamang gamot, tatawasin tayo, susuugin tayo, at riritualan tayo, no? Kaya parang yung sistema ng nakabagong panahon na dinadala natin yung hilot sa spa, no? Wala namang problema yon, pero yung value of having a family related is nagiging commercialized, no? Pero hindi natin alam kung paano natin isusulong. Siguro isusulong natin yung ganitong kaugalian
yung behavior o pagpapahalaga sa hilot kung ituturo din natin na ito ay sa pampamilya. At pamilya, hindi natin ninegosyo ang pamilya natin eh. Although, kailangan din natin kumita, pero nandun yung pagpapahalaga at pagmamahal ng bawat isa. No? So, aside from this, ano ba ang gawain ng manghihilot? Ang gawain ng manghihilot is to heal. So, ano ba yung ibig sabihin natin ng heal? We harmonize by enhancing, activating life force. So, ito yung healing. So, tingnan natin kung paano to, no? Sa mga susunod na panahon. At kadalasan, yung mga taong gustong mag-aral ng healing sa akin, ang laging sinasabi, gusto nilang makatulong. So, paano ang isang manghihilot makakatulong? Andito naman yung hope. Magbibigay tayo ng pag-asa, no? Letter E, we are educate. Kaya tayo nagtuturo. And letter, yung sumunod na letter ay letter L is magkakaroon ng livelihood. Bakit? Ano bang mga livelihood na maaaring maisagawa natin bilang isang manghilot bukod sa pagmamasahe? Nako, napakarami to. Napakaraming pwedeng gawin ng isang manghihilot na ating i-discuss sa mga susunod na panahon sa buong klase ng hilit na kailan. And letter T, prosperity. Siyempre, mayroon kang livelihood. So, magkakaroon kang pagkakitaan at magkakaroon kayo ng kaunlaran. So, ito yung mga bagay na maaaring magawa ng hilot natin, no? Kaya dapat sana pag-ingatan natin tayo nandito ngayon sa ating webinar, pag-ingatan natin ang karunong hilot kasi ito yung tunay na kayamanan natin bilang isang bansa at bilang isang Pilipino. Next slide will be, so ito, we give definition to our indigenous and traditional na panggagamutan. No? Indigenous, ito ay nangangulahan na likas na nagmula sa ating bansa. It means it is naturally can be found in our country. Kaya yun yung indigenous, no? Na nagmula sa ating bansa na pamamaraan ng ating mga ninuno sa pagsusuri o diagnostic, pag-iwas, prevention, pagpapabuti sa pamagitan ng pagbibigay lunas, o pag-alis ng mga karamdamang physical, mental, at maging karamdamang panlipunan. So ito yung parang definition ng indigenous medicine. Kung makikita nyo, meron siyang sinasabing karamdamang physical, karamdamang mental, at maging karamdamang panlipunan. Ang modern healthcare ba natin ngayon ay natutugunan din ba ang karamdamang panlipunan? So ibig sabihin, yung kaugalian ng pag-prevent ng karamdamang panlipunan ay isinasagawa na rin noon. So yung naranasan natin during the time of pandemic, ito yung klase ng healthcare upang maiwasan ang karamdamang panlipunan. So, ibig sabihin yung COVID-19, it is a social disease already. Pero sa ngayon, yun lang yung madali natin identify na talagang karamdaman. Pero kahit bago pa man dumating ang pandemic, ay meron ng mga social na karamdaman, no? Panlipunang karamdaman, social illnesses, na ang hirap tugunan. Halimbawa, ang ginagawa ngayon ng ating pamahalaan, DOH, in terms of addiction to drugs, to cigarettes, no, yung pag-iose sa tobacco use, yung din sa sexual transmitted disease, which is belonging to the social illness. Whereas yung traditional o kinaugalian, ito yung pinaniwalaan ng ating mga ninuno na ang ugnayang panlipunan ay maaring makaapekto sa ating kalusugan at ang ugnayang ito ay tinatawag na pakikipagkapwa. So, ibig sabihin, meron tayong ganyan yung social disease din yung pakikipag-ugnayan, kaya merong konsepto ng usog. So, yung usog, I think, naniniwala pa ba kayo sa usog? Do you know usog? Or, in English, it could be psychic vampire. Something like that. A psychic attack and evil eye, no? Opo. It is a social illness. Thank you, Annalisa. No? So, let me move on. So here, if hilot, kung ang hilot ay pangangalaga ng kalusugan at pagpapanatili ng buhay sa katawan ng tao, kailan to nagsimula, no? So, if healthcare is a means of taking care of health and maintaining the life
in the body of a human being when the test start. So I made my research, no? So in this modern time, it was on 1997 na nagkaroon ng pinasimulan kilalang ang katutubong pamamaraan ng gamutan at pangangalaga sa kalusugan sa pamagitan ng Batas Pambansa o Republic Act 8423 o kinikilalang Traditional Alternative Medicine Act of the Philippines 1997. So it was only on 1997 no, nagkaroon ng batas. But here, we see that TESDA, Technical Education Skills Development Authority, sa makabagong panahon, ang hilot ay nagkaroon ng pamantayan sa pagsasagawa ng hilot o pagsasanay ng hilot noong taong 2008 sa pamagitan ng TESDA Board Resolution Number 2008-19 na nilagdaan ng dating Technical Education Skills Development Authority TESDA Director General Dr. Augusto C. Puco noong August 28, 2008. Whereas here, no, ang Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare, PITA, naman ay bumuo din ng pamantayan sa pamagitan ng paglulunsad ng Circular Number 1 Series of 2015 na may pamagat na Guidelines Implementing Regulation of 8423 IRR o National Certification of Hilot Practitioners and Accreditation of Hilot Training Centers and Hilot Healing Centers na pinirmahan ang dating PITAC Director General na si Dr. Isidro Sia. Although ngayon lang ito nakita, no, pero meron silang date din kung kailan ito nalagdaan, but it was 2015. So ibig sabihin, nauna sa TESDA magkaroon ng training regulation, standards and regulation, bago pa ang PITAC. Although, ayon sa batas, kung ano ang bago, siya yung masusunod, no? Pero hanggang ngayon, parang hindi pa rin napagtitibay maigi yun. Supposedly, last 2022 is nagkaroon tayo ng usapan between PITAC, no? PITAC, para nagkaroon ng suggestion, mag-iisip sila ng memorandum circular kasama ang TESDA para mapagtibay na. Dahil kasi ngayon, nagkaroon ng kalituan, kanino ba't dapat magpapa-NC2? Sa TESDA ba o sa PITAC, no? Although, ang TESDA is under ng Philippine Qualification Framework, kasama niya ay ang PRC, ang JED, ang DepEd, at ang TESDA, no? So, PRC sila. Pero ang usapan din, ang hilot, pwede rin kaya bang maging PRC ang hilot? Ito yung pag-uusapan natin sa November 30. At hihingin ko ang inyong opinion kung dapat bang maging PRC din o magkaroon ng Professional Regulatory Commission license ang isang manghihilot. Dahil kasi parang narinig ko, pwede bang maging doktor sa hilot? Eh bakit naman ang chiropractic? Bakit naman ang acupuncture? Pag sila inipo-practice, ang tawag sa kanila ay doktor. Why not ang manghihilot? So kung tatawagin isang manghihilot na doktor, ano ba ang napapaloob doon? Yun ang ating pag-uusapan sa mga susunod na panahon. So sumunod, bagong kasanayan ba ang hilot sa pangangalaga ng kalusugan at pagpapanatili ng buhay sa katawan ng tao? So moderno nga ba siya? Kailan ba talaga ito nagsimula? So dito, ang hilot ay isang kasanayan sa pangangalaga ng kalusugan na ating nakagisnan kahit bago pa man tayo isinilang sa mundong ito. Kung kailan nagsimula ang buhay ng mga tao sa ating bansa, ay may hilot na rin nangangalaga ng ating kalusugan. Dito, makikita ninyo, magugulat po kayo, na ang unang pangkat ng mga tao dito na namuhay sa ating kapuluan ay tinatawag ng mga negrito. So, tinatayang may 20,000 to 30,000 taon na ang nakakaraan. So, isipin na lang natin kung ang mga negrito, ang mga lahi na pinagmulan ng Aita, sila ay mga tao din. Diba? So, meron silang sistema ng pangangalaga ng kanilang kulusugan. Meron na rin sistema ng pangangalaga ng kanilang pamayanan. Actually nga, kung titingnan nyo sa Wikipedia, hanapin niyo po yung tanong na pre-colonial rulers o prehistorical rulers of the Philippines.
Meron kayong mababasa eh. During Iron Age, 1300 BC, meron na pong tao na kinikilala. Ito yung si Amaron at isa pa ay yung Gat Pangil na founder o tagapagtatag ng Pangil Laguna. So kung sila ay datu, leader, so meron silang nasasakupan. Tanungin kaya natin ang sarili natin, paano kaya nila napanatili ang kanilang ang kanilang kalusugan, no? Paano kaya nila nagamot kung sila nakikipagdigma? So meron silang sistema. Actually, kung napanood niyo rin yung kaninang umaga, Dr. Next Door, tayo po ay na-interview doon sa TV5 at parang sinusugan nila na ang modern medicine, sabi ng sa sociologist, ay isang magkabagong konsepto. Dumating lang siya during the colonial period. Pinala lang ang modern medicine ng mga Kastilang sumakot sa atin. So bago pa man nagkaroon ng Kastila, meron na rin tayong pamamaraan ng panggagamutan. At isa pa, yung angon of petroglyphs, yung mga ukit na bato sa kuweba ng Angono, Binangon ng Rizal, ay tinatayang inukit bago pa ang 2000 BC. Ay isang mahalagang patunay na may mga tao nang namumuhay sa kapuluan. Ang Agono petroglyph na ito ay matatagpuan sa bayan ng Agono, lalawigan ng Rizal. So, itong kung tutusin sa ngayon, ang tatawag natin sa kanila parang vandalism, vandalism or tinatawag ng mga wall arts. So noon, meron lang mga wall art na ganito na inukit. Pero itong petroglyph na ito, so itong area na ito, kung makikita niyo sa Angono Rizal, simpleng kuweba lang siya na may ukit. Pero sabi nila, ito ay religious carving. Dahil ito ay uri ng isang dasal. Ito ay isang ritualistic prayer na humihiling ng pagpapagaling sa karamdaman ng tao. No? So, noon pa lang, 2000 BC, ay may sistema na sila na kung paano ginagawa. At maari, hindi natin masasabi kung gumaling nga ba sila o hindi. But then, it was a common belief of the people, if you write something on the rock, on that stone, something will happen good to you. No? So, andito kaya nga bahagi ng hilot yung mga konsepto ng anting-anting, yung orasyon, yung mga dasal-dasal, mga agimat. Kaya hindi pwedeng angkinin, sorry po, ng makabagong relihiyon ang hilot na dapat ay silang At kadalasan nga, ang experience ko, meron mga strict born-again churches na nag-discriminate sa hilot dahil kasi demonic, At nung ako yung nag-work with Dr. Minagabor, na pagsabihan po niya ako na huwag ko daw ituturo ang tawas kasi nga binawal siya ng Office of Exorcism ng Archdiocese of Manila. So, nagulat ako dahil kasi modernong panahon nga tayo is meron pa rin ganun paniniwala ang Simbahang Katoliko at pinadaan pa niya ang kautusan na yon kay Dr. Minagabor na dati nating naging kasama o kasulong. Tinulungan natin si Dr. Minagabor para itayo ang kanyang eskwelahan ng Hilot Philippines Development Center na sa ilalim ng International School of Sustainable Tourism sa may Silang Cavite. So, dumiretso po tayo. Meron po ba kayong katanungan sa ngayon? Wala pa naman? So, kung wala pa naman, ay tayo magtutuloy-tuloy, So, isa pang bahagi ng kasaysayan ng hilot ay yung tinatawag na manunggul jar, Yung manunggul jar. So, yung manunggul jar, ito ay burial jar, Isa sidlan ng labi ng mga yumao na matatagpuan sa Manunggul Cave, Lipuon, Point, Palawan. Pinaniniwala na ito ay ginagamit na higit ng 2,700 years ago. Ito ay isa rin patunay ng ating mga ninuno ay may pamamaraan ng kanilang paniniwala na nauugnay sa pangangalaga ng kalusugan at paniniwala sa kabilang buhay. Kasi ngayon, di ba, parang kung mag-aaral ka as embalmer, ang license nito ay Department of Health. So, ibig sabihin, ang pangangalaga ng katawan, if you are dead, embalming is part of healthcare. Bakit kaya mahalaga ang pangangalaga din yung
why does it matter that we learn how to clean the body before we bury them? So it is part of healthcare. Ito ay isang pamamaraan ng hilot, no? Then lastly, during 600 CE o Common Era up to 1300 CE, ito na yung mga early history natin, documented history, na meron tinatawag na imperyo ng Srivijaya. Bilang katuluan ng influensya ng imperyo ng Srivijaya, may naitalang gamot na ginagamit noon ng mandirigma. Kung ito ay kanilang pinapahid sa kanilang katawan, ang magdirigmang ito ay hindi tatablan ng mga taga-espada at hindi masusugatan. Actually, sa panahon ngayon, kung kayo makikipag-usap ng mga antingero, yung mga naglilihim na karunungan, ang tawag doon ay kabal. Hindi po ba't meron kayong you search Haring Bakal, yung Association of Haring Bakal. Ito ay isang organization na dadasalan kanila, tapos tatagain kanila ng itak, then hindi ka tatablan. At meron din grupo na nagpa-practice, na nagpapabaril ba, they will shot you gun, but the bullet will just bounce back. So ito yung klaseng gamot noong Srivijaya Empire. So yung uri ng anting-anting ngayon na pampakunat ng balat is a form of medicine that we parang na may origin during 600 BCE to 1300 CE, Common Era. At ito pa, ito na makabagong panahon na, no? Siguro kilala niyo to, si Tandang Sora. Ayon sa kasaysayan, ang Tandang Sora daw ay hindi nakapag-aral. Pero siya yung naging ina ng revolusyon. At bilang ina, siya rin ng siya yung nanggamot sa mga sugatang katipunero. Kung hindi siya nakapag-aral o nagkaroon ng formal na pag-aaral, anong klaseng medisina ang ginagamit ni Tandang Sora? So, ibig sabihin nito, no, tulad ng katutubong manggagamot manghilot, hindi, katulad ng mga manghilot natin, no, most of them are not schooled. Hindi sila nakapag-aral sa paaralan. No? Ano yung, paano ba natin natutunan? Paano ba natin natututunan ang isang, ang panghihilot? Ngayon kasi parang issue sa atin ngayon, so kailangan license ka. Kailangan may NC2 ka. Kailangan nakapag-aral ka. Kung hindi ka nakapag-aral, hindi ka pwede manghilot. Yun ba? Eh yung katutubo natin, yung hilot kasi natin is nung unang panahon, wala namang aral-aral nun eh. Ipinasa ito sa atin ng ating mga magulang. So paano kaya natuto sila? Do you have any idea how do our ancient manghihilot learn how to heal other people? Probably most of you will tell, oh, they died and they resurrect and God gave them power to become a healer. But the life of Tandang Sora clarifies how that she became a healer. No? The reason why is she had compassion for other people. If you have a pure heart, no, if you really are moved to help people to be healed, then you can be a manghihilot. The purity of your heart does not require a license. If there is a need, you take action. No? You take action because your heart leads you to support other beings to be alive, to continue the life force within their lives. So ito yung license noong unang panahon. And through the kindness of your heart, people will get to know you. Sa totoo lang, hindi naman po ako nakapag-aral eh. Hindi naman po ako college graduate eh. Hindi ako doktor. No? Hindi ako doktor or whatever. Undergrad po ako. Naging TESDA, trainer and assessor ako taong 2008. No? Halos kasabayan nung pagkakaroon ng training regulation. 2012, doon na po din ako umunlad, no? Parang doon na rin ako nakilala. Pero hindi po ako college graduate. Ang karunungan ko lang is noong 2001,
nagkaroon tayo ng diploma on alternative healing, alternative medicine. Akala ko nga nun, wala talagang pagkakakitaan sa alternative medicine eh. Nagtayo ako ng clinic, pero walang pumupunta. Lagi nagtatanong, ano ba itong klaseng lanis to? Ba't ang bango? Para saan yan? Nagkaroon ako ng assistant, ay nag-visit yata sa katatanong ng tao. Sabi niya, pag pinahid mo yan, magtutubuan ka ng pakpak. Lilipad ka, pang manananggal. So, isang biro lang yon, no? Pero, after that, is parang nainip ako, so I closed my clinic and I transformed it into karinderya. Pero nung ako'y nagluluto na, doon naman nagkakaroon ng mga tao, maraming may sakit na pumupunta sa akin. Hanggang sa na-TV po tayo, no? Na-TV tayo sa Rated K, then iba't ibang mga TV networks na, and then recently itong sa TV5 ulit, sa Dr. Next Door ni Dr. That's Makalintag. But anyway, let's move forward, no? So dito, mula sa ating pagpapakahulugan ng hilot na ito, ay katutubo at kinagisnang pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan upang mapanatili ang buhay sa katawan ng tao ay ang mga sumusunod. No, ito yung mga kaisipan o filosofiya ng hilot. Una, ang katawan ng tao ay sisiglan ng biyaya ng poong may kapal, na kung tawagin natin ay buhay. So, ang buhay natin ay isang pagpapala, no? Ikalawa, ang kalagayan ng buhay sa ating katawan ay tinatawag na kalusugan. So, yun pala yung kalusugan. Ano ba nangyayari sa buhay natin? Pero, itong kalusugan nito ay may dalawang ano, no? Ang taon ay malusog kung siya ay pinakikitaan ng sigla at karamdaman naman kung siya ay matamlay. Ang kabuuan ng kasiglahan ng isang tao ay tinatawag na ginhawa. Pilay naman ang karamdaman ng isang tao kung siya ay binabalutan ng tamlay. So pagiging matamlay is isang uri na pala ng karamdaman. So sa masusunod ay titingnan natin kung mai-discuss natin ngayong araw na to kung ano ba talaga ang kalusugan at kaginhawaan at ang karamdaman. So bilang panuntunan o prinsipyo ng pagsasagawa ng hilot, kailangan una, merong pagsusuri, pagsasala, o pagkatawas. Bago mabigyan ng nararapat na lunas ang isang karamdaman, ay kailangan muna ng masusing pagsusuri sa isang tao upang malaman ang sanhi ng karamdaman kung ito ba ay karamdamang physical o karamdamang spiritual. So ngayon, nasuri mo na. Anong dapat mong gawin after mong suriin ng isang tao? Pero ang hakbang ay kailangan ang paglilinis. Ito ay mahalagang panimula ng paglalapat ng lunas. Ito man ay karamdamang physical o spiritual. Ikatlo, so nalinis mo na. So gagamutin mo siya, maglalapat ka na ng lunas. So dito sa paglalapat ng lunas, ayusin mo ang mga bagay mong nakita na nasira. So dito sa pagsasaayos, dito ay gagamitan na natin ng mga pamaraan ng paglalapat ng lunas gamit ang hilot, no? So ano kaya yung mga lunas na ito? Ano kaya yung mga paglalapat o pagsasaayos na ito? Sa susunod na panahon ay ating pag-uusapan yan. Lalong-lalo na sa ika-4 na meeting natin, no? Dito i-enumerate ko kung ano ba yung mga gamotang hilot. Pagmamasahe lang ba? Yung ginagawa ba ni Kuya Jay ay paraan ng hilot? Yung bone, pinopromote ito dito. Yung bone setting is paraan ba ng hilot? So, titignan natin yan sa November 16 yata yun, no? Pero pang-4, okay, nalapatan mo na ng lunas, no? You gave, nabigyan mo na ng treatment. What else ano pang 4 na step? You need ng pagpapalakas. You have to strengthen them back. Kasi nung ginamot mo siya, nanghina yan eh. Pag ikaw ba nang gagamot, Sergey, malakas na kagad ba yung ano? Di ba minsan, after treatment, nanghihina? At even sa paghihilot niya, di ba? Parang, wag mo na po kayong tatayo ng 5 minutes dahil kasi makaka-experience ka ng orthostatic hypotension. So, ibig sabihin yung parang, dahil sa nag-treatment ka, medyo bumaba ang dugo mo, so kailangan mo magpahinga muna, lumapat ng maayos para manumbalik ang iyong lakas. At ikalima is kailangan ng maintenance, no? Ang pagpapanatili. Ito ay
Ito ay mga pamamaraan na kung saan isasagawa ng pasyente upang hindi na muulit ang karamdamang physical man o spiritual. So after all of this, bibigyan natin ng recommendation ang patient natin na ano ba yung mga tamang gawain para hindi na bumalik ang karamdaman ng pasyente. So, ayan po. Ito po yung ating panimulang webinar. Sana po ay nagustuhan ninyo. So, if you have any question, you may do so now. Meron po bang katanungan? Anyone? Listen, Roslyn, go. Go, Roslyn. Ano yung question mo, Roslyn? Nasaan si Roslyn? Go ahead, Roslyn. I could not hear you. Hello po. Yes. Anong question mo, nak? Dito po ako sa Japan ngayon. Kasi yung hilot dito, meron din na kumpanya ng hilot. Pero Japanese ang namamahala. Anong pangalan? Hilot, ang niya hilot. Saan lugar yan? Tokyo? Academy, Tokyo, Roppongi. Tokyo, Roppongi. Tokyo. Pwede mo bang i-type ang pangalan? Senang. Meron tayong branch dyan sa Japan, no? Hanapin mo yung Yamahata School of Philippine Traditional Hilot. O kaya hanapin mo yung Hilot de Edisu sa may Tokyo, no? At meron din isa pa na yung International Hilot Association. Although I doubt na it was a Filipino, but it was just mainly for Japanese, no? Okay. Pero kung nais mo talagang matuto, no, you come back here, no? Meron tayong atag hilot dito sa Pilipinas o yung hilot hub, no? Kung Okay. ang gusto mong matutunan is yung aspect ng massage. Pero kung nais mo naman na matuto yung spiritual aspect, yung holistic aspect, no, I encourage you mag-aral po kayo sa akin. No? Siyempre, since webinar po to, advertise ko na rin muna yung sarili ko, yung Hilot Academy. Pero marami din tayong mga hilot na magagaling na internationally known din, no? Opo. Kung kayo naman ay nasa Amerika, I recommend naman yung Kailupuhan, yung indigenous, yung Ablon, Hilot, yung Cabergil, Apostol Mayor. Matututunan niyo po. So, again, meron ka pang katanungan, Roslyn? Ang tanong ko po, yung hilot po, kailangan po ba step by step mula sa ulo hanggang paa? Or Massage po kasi yan, anak, Roslyn, massage ang tinutukoy mo eh. So, kung masahe ang tinutukoy mo, kailangan mong sundin yung tinatawag na law of, nakalimutan ko na. Mula sa gitna, palabas, mula sa taas, pababa. Pero kung massage, it follows the heart dapat, no? okay It po. should follow the heart, yung pathway of the heart. Pero Pathway of kasi, teka lang ha, teka, wait. Magbubukas ako ng modules ko. Opo. Saglit lang. Meron kasi tayong pamantayan pag naghihilot masahe, no? Kung masahe ang hilot natin, wait. Nakikita nyo na? So kung makikita mo, ito yung ulo, no? Laging pasentro. So ibig sabihin, kung ikaw ay magsisimula sa taas, dapat hanapin mo yung butas na kung saan lalabasan ng masamang espiritu. Opo. Naintindihan niyo? So, sa katawan ng tao, may mga butas yan. Ano yung mga butas na yan? Halimbawa, tenga, dalawang magkabilang tenga, mata, ilong, bibig, tapos baba tayo, meron tayong pusod, meron tayong ihian, may taihan, no? So, kung ito ay magmamasay, halimbawa, nakadapa ang tao, saan ka magsisimula? Either kung ang problema ng hilot mo, ano bang problema? Bakit mo ba siya hinihilot? Kasi ang hilot natin, hindi siya dapat isang oras. Kasi kung isang oras ang hilot mo, stop sharing tayo. Gusto kong maintindihan ito. Nasaan ba ako? Kasi kung isang oras ang hilot mo,
Ito ay massage lang. Mga ilang oras po ba ang Depende hilot kung niyo? ano ba ang karamdaman niya. Opo. Mm. Di ba? Halimbawa, Depende sa halimbawa karamdaman. Halimbawa, sa ha? dito sa shoulder, halimbawa po. Anong shoulder? Ano nangyari sa shoulder niya? Kumbaga sa sobrang overwork, kumbaga, ano siya, Okay, may matigas stiff na siya. shoulder. Alam mo, nagkaroon ng frozen shoulder. Di ba? Nagkaroon ng frozen shoulder. So usually, 5 minutes lang yan. Opo. Kasi kung frozen shoulder, hahanapin mo aling ugat, anong muscle ang nanigas. At kung tumigas yung muscle, bakit, ano yung dahilan ng pagtigas ng kanyang muscle? Di ba? Okay. Opo. O ugat. So tumigas siya dahil kasi nalamigan. So alamin mo bakit nalamigan. Paano ba ang konsepto ng lamig? So yung lamig, maaring, di ba may mga likido? Meron tayong mga lymphatic juices, merong blood, may sweat glands, meron ding sebaceous gland. So tumigas siya, no? So pag tumigas siya, hirap. Okay, maaring nagkaroon ng calcification. So, kung nagkaroon ng calcification, ang isang bahagi, kailangan mong hindi lang hilot, no? So, anong pwede doon? Pwede mong lagyan ng hot pack, pwede mong banyusan, pwede mong lagyan ng yung bulsa o yung hot pack nga, no? Paiinitin mo na o isusuob mo muna. Pag nasuob mo siya, so ilang oras mo sa susuubin? Diba? Susuubin mo siya, maaari ng 5 to 10 minutes. Then after suob, ang susunod mong gagawin sa kanya is papahiral mo siya ng langis. So Opo. pahit ng langis, gagamit ka ng application ng haplos, hagod, pindot, pisil. Oh, yun muna. Kahit tatlo lang muna. Haplos, hagod muna. Hagod. Then, susunod mo, bebentusahin mo. Ang bentusa mo, 5 to 10 minutes. After ng bentusa, i-exercise mo na siya. Ihilutin mo na. Hahagurin mo yung tiktik o yung paliktik ng ang tawag ng scapula. Opo. No? So, ibig sabihin, hindi ka manghihilot ng buong katawan. Opo. Kasi nga, yung tradition natin, kung ano yung problema, doon lang natin nilalapit sa manghihilot. Kung inuubo yung bata, hinihilot. Kung nilalagnat ang hinihilot. No? Titingnan natin, ano ba yung sanhi ng sakit. Kaya kadalasan, actually, itong mga nakaraan, naghahanap ng evidence-based, yung dati kong boss sa PESTA, at gusto niya magkaroon ng evidence-based ang hilot. Although, according to the definition, even World Health Organization, traditional medicine is not evidence. There is no evidence-based. No, they allow to consider it a medicine even though there is no evidence. Isa rin maaring dahilan kung bakit walang evidence-based because we consider whole body massage as part of hilot. And as a Filipino practitioner, we neglect to document the process of I think Mang Boy Fajardo. I think if you are connected to the founder of Upright, they have made a recording of each illness. I also remember Efren Guanzon, no, of a former of AMA, Alyansang ng Manghihilot at Albularyo ng Pilipinas, na meron silang mga recordings of certain illnesses at hindi siya 1-hour treatment, no? So, specific ways, kung ano ang sakit, yun ang ating gagamutin. Kasi kung i-whole body mo, ang nangyayari doon, ikinakalat natin sa buong katawan ang karamdaman, Okay. yung negative energy, right? Yes. So it's important na ma-diagnose muna natin ang karamdaman bago natin gamutin. Kasi magiging sayang po ang oras at panahon at kung gagamitin niya sa commercial or income-based yung paghihilot,
mas lalo po kayong nanganganib na mademanda kasi lumala yung sakit. Iba yung paglala ng sakit na tinatawag na healing crisis, ha? Kasi nangyayari talaga. At ang hilot, hindi siya masarap. Totoo. Masakit po siya. Hindi siya relaxing. Kung ang hilot na natanggap nyo ay very relaxing, that is not hilot. That is massage. Okay? So, iba yung trabaho ng massage therapist sa manghihilot. Opo. Any question? Nasagot ko ba, Roslyn? Opo. Na-interest ka ba? Sana mag-aral po tayo malalim about sa hilot, ha? Opo, salamat Okay. po. Maraming Thank you. salamat. Any other questions? Vince Joseph? Yes po. Vince Joseph. Hi, ito si Vince Joseph. Would you like to go live video or you type your question, Vince Joseph? Hello po, sir. Narinig po ako, sir? Ito na. Go ahead, Vince Joseph. Salita ka nga. May i-share po ako, sir, na na link. Teka, This is a... malalim ang mahina ang boses mo na. Ay, mahina po, sir. Mahina po, sir. Sorry po. Ano po, sir, may i-share po ako na link. This is a medical doctor, medical practitioner po siya. Bali, I have encountered po a short video of a medical practitioner na tinanong ko siya about the practice of hilot, whether inire-recommend ba niya yon or hindi. And ayan po, sinare ko po sir yung link noong pong si Dr. Pareha. I don't think medyo negative po ang kanyang thoughts po sa may practice of hilot. Let me see. Titingnan ko. Actually, iba-iba kasi ang pananaw ng mga medical practitioner towards hilot, no? Pero itong recently, kaninang umaga, napanood ko yung interview sa akin ng TV5. Kung kilala niyo si Dr. Makalimtal, nag-interview din siya ng isa pang other medical practice ng doktor. Hindi naman nila tinututulan ang practice ng hilot. Pero, yun nga ang nagiging nangyayari sa nakikita ko, iilan lang yung mga integrative doctors ng since 2001, kukunti lang ang integrative medical practitioners. Hopefully, dapat nung nagkaroon ng PTAC, no, dumami sila. Pero, at least sa panahon ni Dr. Annabel Pabiona, nung siya ay PTAC director, nakapag-reach out siya sa mga Chinese doctor, sa Philippine Chinese Hospital, General Hospital, at iba pang mga doktor na naging integrative. Kaya nga lang, ang practice nila ay acupuncture, hindi hilot, no? Dr. Jaime Galvestan ay isang medical doctor, dati isang medical doctor din at Department of Health Secretary. Kasama po natin siya, si Dr. Isidro Sia, dating Director General din ng PTAC. Pero most likely ang napapractice niya ay acupuncture din. Pero they are advocates of hilot. So hindi ko masabi kung ano yung dahilan. Pero para sa akin, no, kami dito sa Hilot Academy, like what I said in the webinar a while ago, we push other people to go to the medical doctor. Kasi dalawang ang uri ng karamdaman. Karamdamang physical at karamdamang spiritual. Siguro pag napanood ko maigi itong si TikTok ay maaaring maunawaan ko kung bakit hindi niya rin-recommenda. Kasi nga, right now, no, andun pa tayo sa panahon na may mga traditional healer na hindi talaga aral. At ngayon, meron ding aral na, nationally certified na, pero they are conducting hilot in the wrong way. Lately, sorry sa mga bone setters, marami ako nakitang mga bone setters right now, they claim to be hilot, but their practice is chiropractic. Pero hindi sila licensed chiropractic. They are not under the Chiropractic Association of the Philippines na accredited ng PTAC. So may mga malpractices.
nakausap ko yung kaibigan namin, o nag-estudyante ko sa Canada, no? I think Ma'am Bubbles, kaibigan niya rin po siya, si Mary, si Ma'am Mary. Sabi niya, meron tinatawag na registerable practice at registerable name. So yung registerable practice is yung practice ng chiropractic. Tapos registerable name is yung hilot. Na pawang violation talaga sa policy. Pero unfortunately, dito sa Pilipinas, wala pa namang batas na nagsasabing ganon, no? Nagsasabing ganon. Even kasi TikTok, hindi nila alam. Pero kung ma-enforce ito, ay maaaring talagang mapanagot yung mga malpractices. So sa ngayon, hindi pa rin siya masasabing malpractices. But then, Hilot Academy stands na kailangan kasi mapakilala kung ano talaga yung hilot. Kasi naliligaw na. Kung sasabihin natin yung hilot is ganon, pero hindi sila nagkakabit ng baling buto, ay hindi siya hilot. Hindi siya bone setting. Kahit yung hilot na gatok na pagpapatunog, ang nakalagay sa kasaysayan is just pummeling. You know pummeling? Ganun lang. Ang tawag sa kanila is mamarokpok. Mamarokpok o tagapukpok. Yun ang tawag. Sila yung parang assistant ng datu na nasa likod ng datu, na parang bodyguard. Pag sinabi ng datu or hari, o hilutin niyo ako, magaganon, magpapatunog. So kung pupunta kayo sa spa na laging maingay, yung may ganon, yun yung mamarokpok, no? Mamarokpok. So parang they are slave men that used to tunnel the back adaptive. So yun lang. Parang muscle relaxant lang ang gawain nila. And usually, yung pummeling or pounding is isang technique din para mag-release ng natural anesthesia to relieve pain. No? So siguro, sana natugunan ko yung sagot mo, Vince Joseph. But I don't know kung magiging maayos ang relasyon ng mga doktor at manghihilot. But then there are still some doctors na naniniwala din sa hilot, no? Lumaki din sila sa hilot. Pero hindi pa natin sila nakokolekta o nakakasama. But soon, I hope the Department of Health through PTAC will have a roster of doctor who supports manghihilot. So yun lang. Thank you po, sir. Salamat po. Maraming salamat din, Joseph. Any other questions? Yan. So, meron pa bang katanungan? So, kung wala na, so I hope by next week, no? Ano bang date next week? Next week ay November 9. We are going to talk about the Hilot concept of life, health, illness, and wellness. So, dito, next week is napakaganda ang mapagtatalakayan ulit natin. So maraming salamat sa inyong pagdalo. So expect na all of you will have a certificate of attendance na maaari nating gamitin in continuing education for Hilot. Maraming salamat po. Sana by December is maaari magkakaroon po ako ng in-person classes or webinar, or not webinar, in-person workshop. Sana makasama ko po kayo doon, no? Pero hanggang November tayo, mga libreng klase muna tayo. Ayan, meron pong question. Salamat, Sir Jay, Kuya Jay. Ayan, kita tayo. Kausapin mo ako, gusto ko kayong makita in person, okay? Thank you po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Opo.